Ayan, Team USA. Pero hindi naman ibig sabihin na Team USA ang sinuportahan. Magandang araw po sa inyo lahat. Kung nasa ibang bansa kayo, pwede ko sabihin good evening. Baka iba yung time zone dyan. Okay, paki-comment na lang po para malaman natin. My name is David Beat. Welcome sa aming channel, ang Geeks Hideout. Yan, matagal-tagal na itong channel na to, pero ngayon lang din kami ulit naging active. At tulad ng nakararami sa atin, ako po'y fan ng Philippine basketball. Kahit Team USA yung nandito, hindi naman nangangahulugan na Team USA ang pinalakpakan ko ng FIBA World Cup. Pinanood ko sila. Pinanood ko na hoping din ako na mag-champion sila. Kaya lang Germany mag-champion. Tapos congratulations kay Chot Reyes, Jordan Clarkson, at natalo natin yung China. Ang dami talagang nagigigil sa China nowadays. Kaya kahit sa basketball man lang, may konti tayong bawi. Okay, so ano ba pag-uusapan natin ngayon? Pag-usapan natin yung nangyayari sa SBP. Natatawa ako kasi dati, yung grupo ni Chot Reyes, kung maalala nga, yung first time tayo na nakabalik sa FIBA World Cup, di ba? Yung lineup na yun, sila Jimmy Alapag, Mark Pingris, Jason Castro, Japet Aguilar. Tinalo natin yung Senegal. Ang nakalulungkot lang, no bearing na yung laban sa Senegal. Pero maganda yung naipakita natin sa mga all throughout the tournament, nakilala tayo. And after the Senegal game, yung nag-iisang panalo natin, ang Philippine team, yung Gilas, Pilipinas, ang sunod na tour of duty nila, South Korea. Kasi Asian Games ang kasunod. Sounds familiar. At pagdating sa South Korea, hindi tayo handa. Yung panahon na yun. Pinrotesta ng South Korea si Andre Blatch. So, imbis na big man na may magandang outside shooting, nauwi tayo kay Marcus Dautit na wala naman talagang outside shooting yung tao, although malakas din naman siya sa loob. Tapos nahalata natin, pagod na yung mga players natin, hindi man lang naka-bronze medal. Sayang, yun pa naman yung napakalakas na team. Ngayon, tayo ng host ng FIBA World Cup. Okay? Tapos, isa lang din ang naipanalo natin. Yung dating sinasabi ko, Senegal lang tinalo natin, which is no bearing na para sa atin. Parang ano na lang, parang may special qualifying round na lang nakasunod yung dati. Ngayon, pampalubag-loob ni Chot Reyes, tinalo natin yung China. Tapos may qualifying round daw na baka kasama pa tayo ron, baka kasali pa tayo. So parang yun na lang yung pag-asa natin. Pero parang next year pa yata yun. Ngayon, Asian Games na naman. At tulad nung panahon na sinasabi ko, ilang linggo lang ang pagitan, Asian Games na. So syempre, hindi tayo prepared. Biglaan na lang din nagpalit ng coach kasi nag-resign si Coach Cho. Nalagay sa impronto si Coach Tim Cone. So, ano man ang kalalabasan ng Asian Games na to ngayon, in 2023, wala tayong masisisi, kundi ang SBP. Na-overlook nila yung Asian Games preparation. Hindi na na-prioritize. Naalala ko noon, sinabi ni Coach Sheng Liao, dapat siguro, pagpatak ng Asian Games, meron ng ibang Philippine team na nakahanda. Kasi pagod na yung current lineup mo So nangyari kay Coach Tim Cone, after ng FIBA World Cup, nagkumahog silang makabuo ng another lineup. Tapos may mga holdover, kagaya nila Junmar, sa CJ Perez, privilege para sa kanila na makapagsilbi sa bayan. So it's an honor for them. And thank you sa mga player na to na gano'n ang treatment sa sitwasyon. Kaya lang, I think we could have formed a better team kung mas maganda sana structure ng organization ng SBP. Ano ba yung mga naobserbahan natin? Ang dami na natin binasa, ang dami na nating opinion na pakinggan, at halos wala nagbabago. Ito po sa problema. Number one, sa Pilipinas is a business. Kapareho din sa Amerika o sa NBA. Nagpapaliga sila, may mga advertisers. Tapos yung mga player, mga coaches, may sweldo ng malaki. Nagbebenta ng tickets. Business nga naman. Kaya kakaibang negosyo sa Pilipinas. Ang tingin ng mga tao sa basketball, business siya na para bang lahat na lang akala mong galing-galing, di ba? Like for example, pinatalsik nila yung Basketball Association of the Philippines. Yun yung dating governing body ng Philippine basketball. Inagaw yan ng grupo ni na Pangilinan, Samahang Basketball ng Pilipinas. Ang tanong, nag-grow ba? Nag-grow ba yung Philippine basketball? Kasi naalala ko nun, yung Basketball Association of the Philippines may tatlong stakeholders. UAAP, NCAA,
tsaka yung Philippine Basketball League na pinamumunuan yata noon ni Mr. Chino Trinidad. At tama yung sasabi ni Mr. Chino Trinidad, sumugal siya para sa SBP, no? Nung buuin yung cadets program. Nandun sila JB Casio, Mark Baroka, Greg Slaughter. Sila yung cadets, sila yung first batch, sila yung Gilas 1. Tapos kinuha nila si Coach Raiko from abroad to lead the national team. Ang problema, after some time, si Coach Raiko nawala. Parang nanatili pa siya ng matagal-tagal. Tapos after some time, nakita na lang natin nagko-coach ko sa PBA. Napunta sa Barako Bull, di ba? Ganoon din nangyari kay Coach Tab. Laging may isang tao lang na nagte-take over. Correct me if I'm wrong. Pag may coach ng Philippine team na aalisin, isa lang lagi ang napipili nilang gawing kapalit. Kilala niya na yon. Bakit? Hindi naman na sinasagot kasi may na-experience na raw. Okay, kaso balik tayo sa dati, nung nag-take over ang SBP, nag-grow pa. Akala namin nung una, mag-grow na. Kaming mga fans na nag-observa sa community. Kasi may Gilas Cadet Ang yayabang pa nga ng fans ng Gilas 1. Parang naglalaway daw ang PBA na makuha ang mga players ng Gilas 1. Si Japet doon, ini-snap pa ang PBA dahil target niya mga NBA, D-League. Ngayon nasa PBA na siya, di naman din niya masyadong madominate yung PBA. So eto na nga, SBP taking over. Ano nangyari? Nawala yung Philippine Basketball League, hindi na nakapagpatuloy. No? Marami ring mga investors na humayaw na sa gastusan sa basketball. Sana na nagpalit tayo from BEP to SBP, dapat naging mas exciting yung business ng basketball sa team. At yung mga businessmen, mas naengganyo pa mag-invest para mas marami pang ma-discover ng mga talented na kabat. Hindi, nawala nga po yung Philippine Basketball League. Dati bago ka umakyat sa PBA, PBL muna. Nag-PBL ka, kung naalala nyo RP Centennial Team, lahat po yun nakapaglaro sa PBL bago sa PBA. Except for one, si Andy Siegel. Sa US po kasi galing yun. Tapos eto pa, maganda yung ginawa ng PBA na may developmental league. Parang yan ay pumalit sa PBL. Kaya lang po, bakit parang kapag papasok na sa PBA yung player, ang hirap na rin kuhanin sa Philippine team. Isa lang po ang dahilan. Kasi na-discover na ng Korea at Japan na itong mga player na magagaling at talagang mapipirata nila papunta sa KBL at sa Super BE. Ano mangyayari? Magkakaroon tayo ng kakulangan ng mga high-quality players in as far as commercialized and professional basketball is concerned. Pero kung developmental, marami dyan. Nalugugin natin Luzon, Visayas, Mindanao. Nakahalugog na natin yung USA para sa mga PhilAms. Ito pa isang problema. Number 2, very selective ang ating pag-invest ng mga sponsors natin. Classic example, si Ethan Kirkness. Ginugroom nila na potential Gilas Cadet. Nagte-training na sa kanila. Na-injure lang. Nung na-injure at hindi na mapaglaro, napabayaan na nila. Nakailang attempts si Ethan Kirkness makabalik sa Philippine Basketball bilang training. Pero wala na yata sumusuporta, hindi na rin daw yata tinatawagan. Anong ginawa ng bata? Nag-apply na ng trabaho. Sayang, ang laki ng player mo, natangkad. If I'm not mistaken, between 6'8 to 6'10 yata ang height niya. Tapos bata pa, Filipino-Australia, or Filipino-Aussie, ang tawag sa kanya. Another case ng pagiging selective masyado natin. Yung kay Sage Tolentino, 6'9 or 6'10 ang height, very mobile, no? Talagang gumagalaw siya. Kaya tumakbo up and down the court. He can play in both ends court, offense and defense. Tapos bata pa halos kasi idaran lang ata ni Kai Soto. Ano nangyari? Before siya mag 16 years old, hindi man lang nasuportahan ng SBP na makakuha ng passport or makadalaw man lang dito, palaruin nila ng isang special mini tournament para ma-justify natin sa FIBA, amin yan, Pilipino yan. Kahit makasecure pa siya ng passport, kapag nakita ng FIBA na hindi ka naman talaga pumuntang Pilipinas, yung development ng basketball mo, 90% of it US or 95%. Tapos 5% lang ng development ng basketball mo ang naganap sa Pilipinas. Anong bibigay ng FIBA na recognition? Naturalization ka babagsak, hindi ka babagsak as local player.